Hello, Hi guys, everyone. Welcome to Wag Kang Lilingon, The podcast. the podcast. So, our first episode is going to be about Haunted houses, haunted houses in the Philippines. Yan, aptly titled Tao po. Tao po. Pero walang tao dun. So, Mumu po. Mumu po. Pero before yung ating top 5 list, Not really top 5, parang or basta pumili lang kami Oo. actually pala ng mga interesting na haunted houses from different parts of the Philippines. Pero yun nga, before that, sasagutin muna namin yung a few questions na hindi namin nasagot and concerns. mga concerns namin. From our episode 0. So, yung first question is, ano yung goat-like yung goat. creature na, Equivalent, Filipino equivalent ng chupacabra. Yes. So, ang tawag pala doon ay sigbin. Ayun. Yes. So, yun nga, according to Wikipedia, sigbin or sigben is a creature in Philippine mythology that is said to come out at night to suck the blood of victims from their shadows. It is said to walk backwards with its head lowered between its hind legs. Kaya sabi ko yun, parang nakatuwad. Nakabaliktad. Nakatuwad siya. Shit, ang creepy. Scary. Oo. So, yun, may equivalent pala yung chupacabra sa atin. Yes. Sigbin. Sabi, daw siya, like, mabaho yung amoy. Parang may kilala ka. Grabe! So, Tanungin ko siya, sigbin ka ba? So, yun yung question from last. Tapos yung, bakit ba tayo nanonood ng horror movies? So, medyo mahaba yung mga sagot na nakita namin. Pero, kumbaga yung pinaka-gist niya is, parang, sabi daw ng mga psychologists, yung mga may hilig daw sa horror movies. Kaya sila nanonood kasi after the negative feelings, mas masarap maramdaman yung positive feelings after, lalo pag na-survive mo siya. Madali ba intindihin? So, parang adrenaline rush. Na. Oo. Sabi daw according to Psychology Today, ayan, may 4 daw na motivations kung bakit daw nanonood yung mga taong mahilig sa horror movies. So, sabi daw, 4 viewing motivations are thought to be related to viewers' cognitive and affective responses. So, sige, summarize natin. Sabi nila, pag yung mga tao daw nanonood ng gore, sila daw yung low empathy na nagsisik ng high sensation. So, yung sensation siguro yung natatakot sila, na-excite sila, ganyan. Tapos, usually daw, yung mga males daw na nanonood ng gore, nakaka-identify sila dun sa monster or sa killer. Paano pag female ka? Siguro less, parang mas malaki yung natali nila na males na nakaka-relate. Pero not disqualifying din na. Pero kasi din, di ba, like, sa mga horror movies, kaunti lang yung female. Sa mga gore, like, walang... Pag gore, usually sila yung victims. Tama ba? So, alam nyo na, guys. Hindi kasi kami mahilig sa gore. Gumawa na kayo ng movie na babae. Oo, yun. Para ma-disprove. Tapos yun, pangalawa daw, pag thrill watcher ka naman, ano yung example ng mga thrillers? Yung mga gulatan, ganun ba yun? Paranormal, ganun. Oo, parang pag thrill watcher ka daw, mataas yung empathy mo. Syempre, sensation seeking ka rin. Gusto mo na, siguro nagkaka-adrenaline rush ka pag natatakot ka, ganyan. Pero, unlike gore watchers daw, mas nakaka-identify ka sa victim. Kasi baka feeling mo like victim ka din. Oo, na parang, kasi yung takot mo is... Kasi may thrill na, oh my God, mahuli ako. Or, oh my God, sasakay na ako. Ganun. Tsaka kasi di ba, like, pag nanonood tayo, parang, sisisigawan natin na, wag ka dyan, wag yes, ka dyan, gano'n. Yan, perfect example na mas nag-empathize ka sa victim. Oo, correct. Kasi pag gore, parang, yes, blood. So, at parang, usually din yung motivation minsan sa gore, like, laging merong, kaya niya ginawa to kasi payback. Oo, diba? correct. Na parang ayan, laging, make sense na siya. Na parang, shoot, kaya lang, you deserve to parang die. Gilingin mo yan. Gore, gilingin mo. Balatan. Okay, so wala mo nang kakain ng ginili. Sorry. Wiwilig ako sa ginili. Yung patatas. Okay, so yung third daw, independent watchers. Ito medyo nahirapan lang i-define, pero baka siguro
kayang manood mag-isa. Yun, oo, yung mga, yun, basta independent watchers daw, high empathy ka for the victim. Tapos, malaki yung kumpiyansa mo na ma-overcome mo yung fear mo. So, basically, may sense of security or self-confidence ka. Oo, ganun. Oo, na parang, yes, na ano ko, natapos ko to nang ako lang mag-isa. Oo, tapos parang good feeling siya for you afterwards. Totoo ba? Parang iba din ako. Parang may medal ka, ganun, parang, yes. Horror marathon finisher. Correct. Part 2K. Natitigan ko yung demon sa, yung red yung face. Insidious. Darth Maul. Maul. Si Darth Maul, sabitan mo yung sarili mo ng medal na. I did it. I'm an independent watcher. Tapos yun, lastly daw, problem watchers. Parang feeling ko ito yung mga, kaya sila nanonood kasi ang habol nila yung... Gaps ang problema. Nasad ako. Hindi, baka yung dilemma na na-stuck ka dun sa, kunyari, haunted house. Parang, ini-spot nila na, shit, paano siya makatakas? Or gano'n. Okay. Sila yung, parang logical. Ano ba naman to? Sunod-sunod yung deaths, ganyan. Ano daw sila? High empathy din for the victim. Pero afterwards sila manood, parang, compared to yung independent watcher, sila naman negative yung effect. Bakit? Siguro, problem... Ay, yung hinahanap nila yung mga loopholes. Ganun. Yun! Baka parang kung tumakas, dito lang siya dumaan. Oo. So, parang sinusolve pa rin nila continuously yung... Makes sense. So, basically, pag sinamarize mo siya, yung apat na yun, lahat sila nagsisik ng high, parang something sense of, basta high point na parang it's either sobrang natatakot sila, sobrang victorious sila kasi natapos sila yung movie. Or feeling na, yung sabi mo nga, parang nakagante sila. So, yun. Ito, medyo related. Sabi nila kasi, pag parang naturalist, i-correct nyo kami yung mga medical, siya na. Pero may nabasa kasi ako na parang, pag may na-feel kang something negative, kunyari, lalo na fear, magre-release daw yung brain mo ng counter, like, Parang, serotonin parang or fight or flight lang. Yun yung term. So, parang after nun, parang magkakaroon ka ng good feeling. So, parang hinahanap daw minsan ng brain mo yun. Okay. So, ganun tayo. So, hindi tayo abnormal. Na-explain Except tayo ng happiness. psychology. Thanks, science, for saving the day. Yun. Ayun. So, yun yung, Yun lang. kung bakit tayo maraming horror fans. Pero, feeling ko like, may mga super underlying pa yan. Kasi may iba na sobrang grabing horror fans talaga. Oo, grabe talaga. Like, may specific... Di ba yung iba, like, may mga collections pa ng mga figures na as in life size? Para ako di ko kaya tulog sila nakasama nila yun. Parang ako, no. Hindi ko kaya. Horror fan ako, pero kung... Hanggang TV. hanggang sa pagtulog, tititigan niya parang, nope. No thanks. I'm good. Ayun, so, moving on to Yes, the real topic of our episode is, yun nga, haunted houses in the Philippines. So, first, ano yung una natin? yung first naming nakakita is, hailing from my second hometown, Cebu City. So, it's the Escario Pension. So, basically, yung Escario Street, nababalita na siya na marami talaga siyang mga sightings and whatnot. And then, itong pension house is ginawa siya dun sa Escario Street, and then it's a 4-story house na recently lang ginawang hotel. Pension house, ganun. Seryoso ba? Oo. And then, according to stories, habang ginagawa yung bahay, yung mismong framework nung is every month na may namamatay na worker doon. So, parang, kaya daw, probably, yun yung reason kung bakit may mga nagpapakita doon sa pension house. Pero generally daw, yung Escario Street is marami daw talagang nangyayari dong kakaibang stuff. So, hindi ko parang sure ayoko dumaan dun. Nakadaan ka na dun? Nakadaan na tayo dun eh. Nakadaan na ba tayo dun? Oo, nakadaan na tayo dun. Shucks. Ayun. So, operational pa rin ata yung hotel ngayon until today. And may mga reports yung mga tao na, yun nga, may mga naglalakad. May feeling kung nag-work ka dun sa hotel. Wala. May kaya, no? May disclaimer. Parang pag nag-apply ka, this is currently haunted. Kaya na HR na parang, okay, may... briefing. Ghostbuster briefing. Oo, parang pipirma ka. Oo, huwag mo nang pansinin pag may ganun. Ayun. Tapos parang yung mga ghost sightings din daw, yun yung mga, nagko-caution na accidents
sa street. Oh. Pero weird, parang hindi ko maalala yung lugar na yun. Kasi sobrang matao yung Baka nga street mata. na yun eh. Oo, so yun din parang na matao siya pero may hauntings pa rin doon. Oo. Pero diba, parang ang weird kung may namamatay. Parang dapat tinigil mo na yung construction. Oo. Tsaka diba yung sinasabi nila parang nagpapadugo. Ay, oo, Alam mo ba magka-counter yun? off. Counter Yun. offer. Ano job? Hindi, parang ika-counter. Counter offer. Pinagsama ko kasi yung ika-counter mo siya sa pag-offer. Sorry. Di ba kapag kayong ginagawa yung bahay, tas, di mo bahay. Guys, wag yung gagawin nyo, wag kayong mag-aaral sa bahay nyo. No, mali siya. Pero yung mga mga bridge, yung mga bali-balita na may Yung dugo ng manok. Oo, yan. Ito kasi tao, so... Pero at saka every month. Gutom na siya. Gutom yung parang... Counter offer. Sorry no, sa counter offer. So, ayun. So, yun yung pinaka, minor na... Pero scary pa rin. Oo. At saka operational siya today. Yun nga, the fact na operational pa rin siya. Oo. Kung ikaw ba, papayag kang magstay doon overnight. Oo, nga, kunyari ikaw sinabi, promo ng... Or libre! Ganon! Oo, yan, oo. Experience! Ganon. Experience the, the mystery. Mystery. Wow. Hindi, parang no. Hindi Hindi parang pa rin. ako tulog. Kahit siguro kasama or marami kayo. Siguro kung barkada, like... Pero kahit na, hindi mo kayo pwedeng magsama-sama all the time. Paano pag Hindi, nangyari? sama-sama kami all Paano the pag time. nasa banyo ka, tapos Sama kasi na. Sama kita. Grabe. Hindi na naghiwalay kahit naliligo magkasama. Nandiyan ka lang, ligo ko, o ganun. Diba, parang ang scary nun. Oo, scary yun. Pero, hopefully, wala namang, namatay ulit after that. Oo, parang wala naman unless tinatago. Ano? Kasi kung ikaw yung owner, di ba? I-admit mo ba? Shucks, no. No! Ay, Ako talaga nag-no. Parang mali. Parang Ako talaga nag-no. Pero yun, we wouldn't know. Cebu. Oo, so... Mga Cebuano. Kung hindi nyo alam, tapos nasa Cebu kayo, ayun, check nyo, tapos sabihin nyo sa amin kung legit ba. Shucks, oo. So, what's next? Yung next naman is from Quezon, Tiaong Quezon, yung Herrera Mansion. So, yung Herrera Mansion, ginawa siya ng sikat na architect na si Thomas Mapua noong 1920s. Tapos, yung kakaiba dito kasi, pag tinignan nyo yung pictures niya sa internet, parang it's a white painted house na old. Tapos may matataas na talahib. And then may gate na, yung mga lumang gate na grills. Tapos may mga patusok. Tapos sa harap niya, may statue. Tapos yung statue na yun, dinidepict niya, parang si Elias from Noli Me Tangere. Di ba may part doon na niligtas ni Elias ba? Ni Ibarra, or it's the other way around. Basta yun, by wrestling, yung crocodile. So yun, may crocodile na nire-wrestle ni Elias. So hindi ko alam. Baka na sa lista yung baka possible, or baka may relevance sa kanya yung struggle na yun. Pero ang creepy kasi nga, may buhaya, tas may bata na nakikipag... Pero yun, kumbaga yun yung main, pagpasok mo yun yung, centerpiece ng mansion. Tapos, considered daw tong Herrera Mansion na oldest house in Tiaong. So, diba, pag something old, immediately parang... may reputation na siya agad. Exactly. Tapos, na siya nabomba siya nung World War. Nabomba. Napasabuga ng bomba. Rated PG po kami. Nasira yung likuran ng bahay niya. As in, yung likod ng bahay. Pero na-rehabilitate din siya. Okay. So, ano yung mga... So, yun. Marami na siyang pinagdaan. So, kumbaga, nilipasan na siya ng World War II. So, ginawa siyang barracks of sorts. So, ang sabi nila, paggabi daw, yung mga nakatira malapit sa Herrera Mansion, may nakita daw sila mga Japanese soldiers na walang ulo. Paano mo nalaman na Japanese kung walang ulo? Baka sa uniform. Baka naman may flag sa ganon. Sorry po. Baka naman. Gomenas. Sorry, masen. Pero yun, mga headless Japanese soldiers daw. Tapos may ang common daw is may elderly couple daw na dressed in white na laging magkasama, nakita nila sa grounds. Tapos yun, may maririnig daw na rattling doorknobs,
Tapos ito yung creepy, ito yung ayoko marinig. Yung parang chains daw na dinadrag. Yep. Oh, no! Tatay balik mo. Ayun, speaking of dinadrag na chains, ayun, Oo. story time! Oh my God! Meron Okay. kami before sa Parañaque, sa Better Living kasi kami nakatira. It's Mm-mm. parang townhouse. And then, nag-rent kami dun sa kabilang townhouse kasi ginawang office nila mama. Oo. Tapos, ano yun, 2-story. Tapos, yung first floor lang ginagamit kasi gumagawa ng sabon. So, Okay. yun yung business. Tapos, laging nandun ng gabi kasi galing pa kaming Makati. Tapos, pupunta doon, umuwi doon ng gabi. Tapos, saka sila gumagawa. So, siguro mga 9, 8, 9, ganun, 10. Tapos, may one time, as in talagang, andun ako as in, nandun ako nung time na yun. Tapos, parang, nakabukas yung radyo, ganun, kasi walang TV doon, kasi nga, ano lang talaga siya, as in, for paggawaan lang talaga. So, radyo, tapos maya-maya, sa static yung radyo, tapos papatay, ganun. Tapos, yung ano talaga doon, yung deal breaker, kasi patay ilaw sa taas, kasi wala namang gumagamit. So, parang hinahayaan lang. Tapos, like, out of nowhere, matatahimik yung lahat kasi marinig nyo sa taas. Like, may naglalakad. Tapos, hindi na drag yung chain. Oh my God. Tapos, minsan, like, kami lahat parang pag nakaano na kayo na, shocks narinig naming lahat. So, lahat kami magtitingin nun sa may stairs. Tapos, parang, mafe-feel mo ng papalapit yung sound dun sa dulo ng stairs. Tapos, biglang, hihinto na siya dun. Oh. Ganon. As in, like, para siyang coming from the end of the hallway sa taas. Parang tapos, may matay ako. pupunta siya dun sa dulo ng stairs. Parang kami, okay, may gusto bang sabihin? Pero sabay-sabay niyo siya naririnig. Oo, as in. As in, talagang ang lakas. Kasi as in, like, parang magsi-step, drag. Step. Oh my gosh, so drag. mabigat. Oo. Damn. So, sabi na pa yung mga, like, hindi makaalis daw na kaluluwa or something. Most likely. Ayun. Pero, ayun, na-experience ko na yun. Ang scary. My God. Pero yun nga, parang yun nga yung ilan sa mga nakakatakot. Pero okay Oo, lang yung mga... Kasi parang na-feel mo yung torture eh. I mean, hindi mo na-feel literally, pero parang may sense of, yun nga, nahihirapan feeling ko like sila. hostile spirits. Oo. Sorry, judgment sa mga ghosts. Hindi namin alam. Oo. Ayun, so yun, Herrera Mansions at Yaong Quezon. So, yung mga taga Quezon, nadaanan nyo na ba siya? Or may mga nakwento may ba? Nakatira ba dun malapit? Yes. Let Meron us ba know. talaga? May nakatira pa dun ngayon or wala? So far, ang alam ko, abandoned siya. Tapos yung accounts, mostly from yung mga nakatira malapit or napapadaan. Okay. So, moving on from Quezon to... So, Quezon, mag-move na tayo sa Bulacan. So, San Ildefonso, Bulacan. Yes. Is popular to na haunted place is yung Bahay na Pula. Which is aptly named din siya kasi same with dun sa Herrera Mansion, din siya, ginamit din siya nung panahon ng Hapon. Mga 1920s pala to. Tapos, ginamit siyang barracks and apparently, parang doon nila sinituate yung mga comfort women nung panahon ng Hapon. Tapos, yun, forced work, ganun. So, prostitution. Nung 2014, parang na-dismantle na siya. Ah, talaga? Oo. Pero, I guess, portion lang. Oo. Like, portion of Kasi the parang house. may mga nag-shoot pa dito. Or mga no? pictures, pa rin naman eh. Intact pa rin naman siya. So, yung house talaga, as in, like, painted red. Ganon. Susuka na na red. I know, right? Bala ko pa naman mag-red I house. know, right? No. Tapos biglang, no. Ayun. So, popular itong Bahay na Pula kasi ang daming mga violent spirits. Dahil nga, siguro, yung mga tinorture. Tapos, din daw siya, parang ginawa siyang burning site for yung mga nahuhuling guerrillas ng mga panahon yun, and yung ang tawag dito, comfort women. And then, merong article sa Inquirer na about it, tapos they talked with a survivor nung panahon ng and then merong sobrang eerie na quote na sabi nung si Lola Benyang na sabi niya mabango ang amoy ng taong nasusunog. Kung gutom ka, parang gusto mong kumain. What
sobrang, nope. Lola, why? Ayun. So, nakasurvive siya with that ordeal. Pero, ayun nga, Feeling ko grabe yun din nga, yung yung trauma. scarred na sila, no? Oo. So, isipin mo naman. So, isipin mo gaano kadami yung taong pinatay doon. Kaya siguro siya bahay na pula. And I wonder kung talagang pula siya to begin. I mean, nung Oo, ginawa. kung nung nangyayari yung mga Oo. violent Or like, happenings. nag-adjust like, or pinaint nila para, sige, oo. ano. Pero yun, sobrang grabe yung history niya. Shucks. Yeah. Yun. So, what is next? Na-shocked ako doon. Oo, grabe no, parang pag na-imagine mo, shucks. Ang hirap isipin nung sunog yung tao. Tapos, Parang super negative tuloy ng feeling ng air doon, no? oo, for sure. Kasi like, ganun. Oo, tas red na red siya. Parang talagang may, parang may ominous Oo, pag presence nakita yung mo pa bahay. lang siya, yun, nakatakot Ayun. siya. Tapos minsan may mga narinig daw sila na sumisigaw, na humingi ng tulong, umiiyak, ganun. Tapos wala na rin siyang nakatira ngayon. Kung yung pangalan kaya niya, Bahay na Pink. Suseryosohin pa natin siya. Or Yun nga, kaya nga parang pula ba talaga siya to Oo. begin with. Na parang, Bahay na Kahel. Yes, yes, Kahel. Kahel. Oo. Rosa, ganun. Rosa. Pink, di ba Pink, rosa? oo, rosa. Sabi ko, Bahay na Pink. Parang, Ganun, bahay ng orange. Kahel nga. Bahay na orange. Sakit sa mata. Lavender. Ganun. Oh, lavender. The lavender. Baka dainty. Kaya nga. So, yun. Medyo, red. Okay. So, from red, mag-white naman tayo. Color-coded. Oo. Baguio naman. Sa Leonard Wood Road. Yung Laperal White House. So, ito yung sabi niya, isa sa pinaka sikat na haunted house sa Baguio. Oo. So, kagaya ng mga nauna, natayo din siya noong 1920s. Tapos, pagmamayari siya nung Laperal clan ng Baguio. Tapos, yung style niya, Victorian. So, medyo patusok. Tapos, may mga naka-protrude na windows. Oo. Tapos, may parang veranda, ganyan. Tapos, existing pa siya. Oo. Pero ngayon, gallery na siya. Talaga ba? O, ginawa nilang parang gallery daw ng Bamboo Carvers Guild. Tapos, actually, pwede ka pumasok. Oo, pwede ka pumasok. For 50 pesos. Wow, may bayad na siya ngayon. Ewan ko kung ano pa rin siya as of press time, kung 50 pesos pa rin siya. Pero, talaga, babayad ka para... Uy, kasi sayang naman, may exhibit nga, di ba? Oo. Yung exhibit naman kasi pupuntahan. Pero yun, sige, ito yung background, bakit siya naging haunted. So, kagaya nung Bahay na Pula, ginawa din siyang, ang tawag dito, parang barracks din ng Japanese soldiers nung World War II. So, marami doon na mga babaeng ginahasa, pinahirapan, tapos mga lalaki naman in-interrogate, in-torture, pinatay. Tapos, parang consistent yung yung story na may isang house help daw na nagpakamatay. Oo. Pero nagbabari yung reasons. Parang may reason daw kasi ni-rape siya, di niya nakayanan, ganun. Tapos may iba naman parang hindi talaga sinabi yung exact reason. Pero yun, may nagpakamatay daw. Tapos sabi nila, most probably, ito daw yung white figure ng girl na nagpapakita lagi dun sa, either sa windows, or dun nga, yung, if nanood kayo ng special with J. Tarok ba? J. Tarok. Oo, parang lagi daw siya Eyewitness ng GMA. Nandun daw siya nakatayo lagi sa third step ng stairs by the entrance. Oo. Tama. Yun. So, ano daw yung mga, minsan, may mga caretaker siya eh. Oo. Tapos sila mismo yung nag-share nung accounts na minsan daw mamatay lang bigla yung ilaw, mag-on and off yung mga ilaw. Tapos, yung may maririnig kang footsteps. Tapos, bigla na lang daw magsasara yung windows and doors. Parang, grabe yung energy, no? Oo. Pero kasi pag dumaan ka doon sa place na yun, as in like, medyo eerie talaga yung dating niya. Tapos, ito pa, may mga accounts daw ng security guards. Kasi syempre sila yung nagtatrabaho sa gabi, so dadaan sila na. Tapos, lalo yung mga taxi drivers. Oo. Na sila talaga yung makakita. So, parang, madami na daw taxi drivers na nagre-refuse na dumaan ng Leonard Wood. Oh, wait, totoo ba? Kasi nga, for fear na makakita sila sa Laperal. Parang yun yung padaan papuntang Mines View. Oo. Ito, personal ko yun to. Kasi kami doon, nung nag-work pa ako for a company,
parang yearly planning kami sa Baguio. Tapos yung hotel namin malapit doon. So, syempre, may driver kami. Tapos, pagdadaan doon, magbubusina siya. Oo. Tapos sabi naman, ba't nagbubusina? Tapos nagpanik lang kasi alam namin na haunted house. Tapos parang sabi nila, in-explain daw kasi daw, parang nag-excuse me ka. Oo. Ganun. So, parang, at least medyo nakampante kami na parang, sige kuya, ibusina mo pa. Parang excuse tayo, ganyan. Pero yun nga, parang ina-acknowledge ng mga tao doon and even visitors na haunted talaga yung place. Tapos yun pa, nakadagdag pa sa creepy factor niya, yung, sabi nga nila, kung paano siya ginawa before, konti lang yung nabago ngayon. Okay. Parang, ang na-renovate lang daw is yung banyo ba? Oo. Banyo. So, makita mo may fireplace pa rin siya. Intact pa rin. Intact pa rin. Tapos, kahoy pa rin, narayakal, ganun. Katakot, no? Ayun, kung makapunta na kayo, kung meron kayo experience doon, share nyo naman. Kasi ako, di pa ako nakapunta. Like, nadadaanan Creepy ko lang siya. Creepy siya. Lalo sa gabi. Ayoko. O, tapos yun nga, yung nakwento ko sa'yo earlier, di ba? Parang may friend ako na, nag-trinay nila yung museum sa loob. Tapos, syempre, take sila ng pictures. Tapos, mayroong majority ng photos nila, sira. And digital. And digital yun, So, parang, may kita mo yung kalahati ng photo black. Tapos yung baba lang yung or totally wala. Tapos yung mga ilan na na-upload nila sa Facebook, pag i-click mo, hindi siya naglo-load. No. Oh my God, may baliw. Pero yun, yung White House ng Baguio. And then, last na ba natin to? Oo, last. Kasi special siya. Special! Oo. Filipino Pride. Yung Malacanang Palace. Ang surprise. tahanan ng ating Pangulo ng Pilipinas. Oo. Pero hindi siya nakatira doon actually. Hindi. May interview siya, di ba, na parang, ayoko dyan, matulog kasi in True Duterte, parang, ayoko dyan in Bisaya kasi, pero parang ang translation, ayaw niya dyan kasi, kahit daw umaga may kita ang multo, parang ganun. Oo. Sabi nila, Malacanang daw is the country's top haunted house. Bakit? Tapos official residence pa siya ng president. Parang, bakit siya, like, saan nga pala to? Manila, di ba? Oo. Taga-Manila ako, pero hindi ko siya daan. Malapit sa St. Jude. Yung area na yun ng Manila. Okay rin. CEU, mga CEU. Mamindiola, yan. Yan. Yan, correct. So, ito, sabi nila, ito yung hindi ko alam kung ma-amuse ako or matakot ako. Kasi yung nagpapakita daw yung mga past president. Bakit? O sige, kung ikaw nandun, sino past president yung gusto mong makita? Wow. Sino ba? Siyempre, iniisip ko, sino ba yung mabait? Magsaysay? Oh, mabait daw siya. Kasi di ba hindi siya doon naman na nag-crash siya? Oo. So, pero yun, sabi nila, makamit ka lang naman to, yung mabait na, di ba? Oo. Si Quezon, ganun. Si Quezon, kasi gwapo siya. Oh my God. Gwapo siya. Sorry. May tito, First president. Oh, pero yun, sabi daw nila, yung tatlong most common daw nila nagpapakita, si Rojas, okay, si Quezon, saka si Magsaysay. Bakit? Hindi ko alam, baka may attachment sila dun sa, baka na-enjoy nila yung time nila dun. Yung attachment nila dun sa. Oo, diba? Pero daw, dun sa tatlong yon yung pinakamadalas daw magpakita is si Quezon. Ay, kasi una, baka, first president. Baka sobrang special for him yung, doon niya na-feel yung power and whatever. Talaga, sir. Pero yun. Ito, interesting to. Sabi nila, since yung Marcoses, sila yung pinakamatagal na so, sila din yung marami daw experience. Tapos si Aimee daw. Dapat naman. Dapat lang kayong maraming experience. May si Aimee daw, parang sabi niya, yung dad niya, eto nagpasa-pasa na, so hindi ko alam yung exact pero yung according nun sa nabasa ko, parang yung dad niya daw, si Ferdinand, syempre, nakita daw sino ba? Si Rojas. Okay. Rojas ba? Ay, hindi, sorry. Quezon. Okay. Kasi nga siya yung madalas nagpakita. Tapos parang, hindi ko alam kung natuloy, pero parang, kinonsider daw tuloy ni Marcos na magpa-seance. Para kausapin yung ghost ni Quezon at humingi daw ng advice for Potek. Magpapascience ka na lang, humingi ka pa na advice. Marcos, may focus siya na parang, hingi ako ng advice for my lead. So, hindi ko alam kung natuloy ito, Grabe. Ito daw, dun sa state dining room daw,
magkasama lagi si Rojas at saka si Magsaysay, naninigarilyo sila. Pambayan ng Buddies. best friends sila doon. Pero ang weird naman yung... At saka yung may ano din, di ba, na may nagpapakita na pare. Parang yun yung ano na may nagpapakita may na pare. headless priest. Oh, headless priest. Tapos may kapre din. Sobrang weird naman. Parang isip ko, yung mga presidents, parang okay, fine. Ano yun, given. Kasi, Oo, parang gusto pa ba nila parang nakulangan sila pero sa term? yung priest, like, bakit? Bakit may priest? Meron Oo, bang, ano dun? Pero yung St. Jude, alam ko, like, malapit na lang yun sa Malacanang. Baka nag-crossover siya, parang mas bet niya yung malaki. Siya. Kasi parang, bongga dito eh. Ayoko doon Sage. Grabe. Pero diba, kung ako ghost, doon na ako sa mansion na maganda. Transfer. Or magla-lounge on. Transfery. Oo, yun diba? Ano ba? So yun, may mga bata rin daw, mga World War II victims. Pero baka kaya dahil sobrang laki. Sobrang laki ng place. Ito daw si former President Noynoy. Sabi niya, may naririnig daw siya nagpe-play ng piano in the middle of the night. Okay. Tsaka, mysterious footsteps daw. So, like Duterte, hindi rin siya tumira dun sa part na haunted daw. Parang dun siya sa yung bahay pangarap ba? Basta that other separate house for the president. That's so, weird. yun. Tapos, ito pa, sabi daw nung ang daming kwento ng Malacanang actually na kaya naman siguro very rich yung history niya pagdating din sa mga horror Ito daw sabi daw si Mrs. Taft daw tumira ba yung mga Taft sa Malacanang, pero yun parang may dumaan daw ng manghula. Okay. Tapos sabi sa kanya asawa ni basta yung Taft na naging sabi parang if may tao daw na may bigote or balbas na nagstay ng matagal daw sa Malacanang, masisira yung Malacanang ng natural disaster like typhoon ata. So, nagpanic si Madam. Pinaano niya lahat. Pinaahit niya daw lahat. Tapos, during her... Naisip ko, pinapatay niya lahat. Pwede naman kasing... May bigote! Pwede naman kasing ahitin. Sorry na. Beams! Why? Si Madam. Open his head. Pinapatay ni Madam. Oo naman. Pwede nga naman kasing ahitin yung bigote. Sorry Worst na. case, extreme measure siya. Para sigurado. Oo. Yung pinaahit niya, tapos parang naging, na siya, strict na bawal magpatubo for all the... So, baby-face sila na. Pero yun nga, parang nag-work daw kasi ilang bagyo, ilang natural disasters na dumaan. Tapos never walang nangyayari. Nasira. Oo. Tapos yun, yung mga current, daw, ito may quote, parang, in English to kasi nabasa ko. Pero feeling ko in Tagalog nila sinabi, parang sabi nung mga napapakitaan daw doon na mga personnel, parang, they always had their backs to us. We never saw their faces. Weird. So, minsan, parang may makita daw sila na akala nila co-worker nila. Siguro PSG, ganyan. Pero laging nakatalikod. Hindi nila makita yung... Tapos doon nila ma-realize na, shit, di ko to kasama. Paano nila sigurado na ghost Paano yun? kung nakaglalakad lang na diba? Paano Oo. Paano kung talagang... Nakatalikod lang totoo talaga. siya. Such skeptics. I know. Yun, Malacanang. Hindi pa ako nakapasok ng Malacanang. Hindi mo kasi ako presidente. Wow! Pero ang dami ng field trip doon, pero never ako natapat doon sa nag-field trip sa rin. Wala. Parang ayoko na tuloy. Hindi tayo maswerteng nakapasok ng Si Bimb kaya, si Bimb, may mga horror, may napili nga, diba lagi siyang nasa Si Tita Chrissy kaya. Oo nga, bilang, siya, horror queen. Feeling ko hindi siya, sorry Tita Chrissy pero feeling ko isa. Well, so, din naman. Oo, kasi parang, Pero weird, di ba? Kasi ang modern na din naman nung Malacanang. Oo, modern na rin siya. Pero kasi ang tagal na rin. Tsaka ang laki. Isipin mo kung mag-isa ka lang doon. Or maliit lang, kunyari president ka, maliit lang yung family mo. Kala ko maliit siya. Maliit ka. Oh my gosh. Maliit ka. Maliit kang president. May si Gloria. Oh. Wala ko kasi namin pangalan. Ay, sorry ako na yun. Sorry po, madam. Pero grabe, parang kung maliit ka, o ano na. Mas challenging yun. Pero
pwede pa silang like mag-invite ng extended family. Parang ako yun. Pwede naman, diba? Papatirin yung lahat ng kamag-anak ko doon para hindi Video ka everyday. Oh my God! Gusto ko yung idea ng video Para maingay yung maingay yung lugar. Oo. Pag di ba naman natabo yung mabuisit sa inyo mo. Baka mainis na sa kanila. Ay, baka lalong magpakita. Pero meron akong office mate na nag-work daw siya sa Malacanang before. Talaga? So, hi office mate ko, narinig mo to, share ko yung kwento mo. Oo. So, ayun daw. As in, na-try nila na, like, pag nag-work sila ng gabi, as in, may something talaga. Kasi may eerie feeling talaga dun sa Kasi old na siya eh. office. Ayun, yun yung, namin, like, 5 picks namin for haunted houses in the Philippines. So, kung meron pa kayong alam na, parang wala sa, talaga, no, wala sa Manila, or, Parang wala eh. parang puro mga probinsya. Although naranasan mo ba yun na parang may ituturo kang yung mga friends mo or tuturo yung friends mo or kamag-anak or kasama mo na parang sabi nila, uy, haunted house yan. Oo, yung Diba? that house na House. na parang walang nakatira. Oo. Tapos magtatakbo kayo pag nasa Oo, tapat na. Oo, yung mga Yung- mga Parang growing wala, up, yun yung haunted house. house. So, parang, tatawa na. Pero walang established na as in like kilalang haunted house. Oo, kasi sa US, ang dami. Sa abroad. Oo. Amityville, ganyan. Oo nga, ba't kaya ganun? Yung Winchester, yung madami, yung ginawa ng movie, yung madaming rooms. Tapos para daw litoin yung Haunting of Hill multo. House, ganun. Ayan. Mga hunting of Hill House. Sa atin wala. Kasi baka dahil overpopulated. Overpopulated. Nagsisiksikan na rin. Tsaka siguro sa panahon ngayon, like, wala naman pa kayong mga tao. Parang kailangan namin ng bahay. Bala kayo dyan. Mag-coexist tayo. O ganun, bala tayo. Bala kayo dyan. Respeto na lang. Ganun. Ikaw pa yung nag-request ng respeto. Ikaw na nga yung nakatira eh. So, Third world problems eh. So, parang, pero di ba, like, nakapunta ka na ba ng New Manila area? Diba? ang New Manila talaga. Ay, May old. kakaibang. Ay, very old. Ay, hindi new. Siya lang ang new na hindi talaga new. Kasi ang dami niyang old houses. Ang dami niyang old houses. Tapos iba talaga yung feeling, kahit kahit nakasakay ka sa aircon or whatever. Yun nga, kahit nakasakay sa sasakyan, tapos wag yung nag-stop sa harap ng mga ibang bahay. Parang, grabe parang may talaga. nakatingin sa... May mga taga New Manila ba dyan? Oo. Na- Kung isa kayo sa mga nakatira sa bahay na Totoo ba? tinutukoy namin. Totoo ba yun? Or kayo lang yun? Oo, in fairness naman dun, sa lugar na yun, ang daming something. Yung dun ba yung Balete Drive? Hindi, QC ata. Parang, yung mga scout, malapit siya sa mga scout. Marato. Talaga ba? Na-confuse ako Hindi ko Or rin malapit sure siya sa Cubao. kung malapit siya sa Cubao, malapit siya sa New Manila. Ay, oo nga, Balete Drive. Speaking of Oo. Balete Drive, Balete Nasaan siya? Drive is a 2-lane undivided street and main thoroughfare in the New Manila district. ano kaya feeling ng mga nakatara talaga? Yung Yun eh. address mo, Balete Balete Drive. Di ka kaya. Siguro ngayon wala silang pakialam. Para, third world kasi na, respeto na lang. New Manila na sila eh. Or the New Manila now. Ganun. Pero dati, like, pag sinabi mong Balete Drive, tapos inisip ko, parang dati wala nakatira dun sa lugar na yun. Ako din inisip ko talaga, As in, kakahuyan. Kakahuyan! sa Cubao, kakawayan sa Cubao. Hindi ko na naman alam na nasa Cubao siya. Kasi ang alam ko lang, like, para siyang Abandoned. masukal Ano na siya? Oo nga eh. kakahuyan nga. Tapos, yun na yung Balete Tapos Drive. pag dinidepict siya sa mga shows, parang abandoned. Yun parang nga, kakahuyan nga. Walang bahay. Oo, pero pag nakita mo siya ngayon, dikit-dikit lang siya. yung mga bahay. Street lang siya. Oo. Tapos wala, hindi na siya ganun kasikat. Unlike nung mga Hindi bata na. pa tayo Parang na wala. pag sinabi mong Balete Drive, parang matatakot yung mga tao. Correct. Tapos naisip ko, like, paano kapag dumaan ka dun? Tapos, Changes talaga eh. New Manila na kasi sa Pag new na, Oo. Wala na. Ano na tayo? Moving on. Yes. From the past. sabi rin ng mga moto doon, move on na tayo. Over. Over naman sila. Hmm. So, yun yung mga haunted houses. In the Philippines. Yes, so for our next episode, we'll be doing Discussing. haunted places pa rin, but this time, it will be haunted schools. Haunted schools. and Ay, madami universities. yan. Ayun. So, Oo. kung meron kayong mga stories from your own alma mater, share nyo sa amin. Mag-send kayong voice message sa Anchor. Ayan, With feelings. with feelings. Oo. Para i-ano na lang namin. Ipi-play na lang Lang namin. namin. Or kung na shy kayo,
email. Email. Iwan yung mag-DM kayo. Kung kilala nyo kami personally, PM nyo kami. Grabe. Yes. Oo. Ikaw mag-raise anong mo? Saan ka nag-aral? Nag-aral sa mababang paaralan ng UP Diliman. Ayun, Ikaw? doon, madami din yun. Oo. Ako naman, UST. Shucks, doon madami. Oo. Oldest And, ba? Oo. Oo. 400 plus years Isipin na mo kung ilan yung na-accumulate niyang accumulate. spirits. Oo, SM Advantage. Ma'am, sir, may SM Advantage card po ba kayo? Mga na-accumulate yung spirits. Oo. Grabe. So, marami ng points yung UST. Oo, kami, leading. Oo. Pwede nyo na ipa-redeem. Pang level up. Ano pag gusto nyo, kapre? Ganun. Upgrade na yung mga ghost doon. Oo. Ayun. So, pa doon, ang kicker pa doon sa main building yung course ko. So, ay, ano shucks. talaga ako. Kung sa VIP ako doon sa experience. Ayan, so magkikwento kami ng mga personal experiences namin. Saka yun nga, we'd like to share your experiences nyo rin sa mga schools Kasi nyo. for sure meron yan eh. Kasi kahit Yep. nga yung mga ibang mga high schools lang, may mga background stories pa din. Actually, bakit nga ba meron sa school? Ang dami-dami naman tao sa school. Oo, parang hindi ba dapat since madaming tao busy siya palagi. So Oo. parang hindi ko na alam. Or baka may different kinds of ghosts. Baka nagtathrive sila sa mga extrovert Oh, ghosts. may extrovert at introvert ghosts din. Oo, kasi diba, dati rin naman tao sila, yung iba sa kanila. So, Bagay. So, nakikerry pa talaga nila yun. pagka-extrovert din. So, yun, kwento kayo. Pero paano sila magiging introvert tas yung mga pababebeng parang lang gano'n. Yung mga introvert, yun nga, nakatalikod lang. Sila na parang, dito lang ako. Ganun. Dadaan lang, padaan lang po. Tapos yung mga extroverted, yung mga yung mga nakakalampag. correct. Ganun. Ayun. So, ayun guys, that's our episode. Na-classify na naman natin. That's our episode 1? Episode 1 Ayun, of so- Huwag Kang Lilingon. So, thank you guys for Salamat. listening and don't forget to share your stories with us. Oo, Huwag Kang Lilingon ph@gmail.com or send us a PM at our FB pages or IG. Yes. Ayan. So, I'm Mimay And I'm Breeze. and this is